Master, we know that thou art true, and carest for no man, for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar, or not? Shall we give, or shall we not? Why tempt ye me, ye hypocrites? Show me the tribute money. Whose is this image and superscription? Caesar's. Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Minamahal kong mga kapatid, ngayon ay biniyayaan tayong ipagdiwang ang alaala ni Papa San Juan Pablo II na isa sa mga pinakadakilang regalo ng Diyos sa mundong ito at nagdulot ng kagalakan at pagmamahal sa buong mundo. Siya ay isang tunay na pinili ng Diyos at nag-iisa sa siglong ito na sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu ay nagdulot sa mga bansa na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pagbisita sa halos lahat ng mga bansa. Sa daigdig na walang malasakit sa ngayon, ang mga bansa ay nakikipagdigma sa isa't isa. Ang mga mahihirap at hamak na tao ay pinapatay. Naging mahirap mamuhay sa mundo na ang magkakaibigan ay nagtataksil sa kapwa-kaibigan at mga kapatid ay hindi namumuhay sa kapayapaan. Napakahirap nang ibigay sa Diyos ang naaayon sa Kanya. Tayong mga Katoliko ay dapat na maging tanda ng kapayapaan at pagkakaisa sa mundong nagkakawatak-watak. Tinawag tayo ng Diyos sa ating pangalan at binigyan tayo ng titulo kahit na kilala natin siya o hindi. Ako ang iyong Panginoon at wala nang iba. Walang Diyos maliban sa akin. Kaya ang kailangan na ibigay sa Diyos ay dapat ibigay sa Diyos. Maraming beses nang nabigo tayong tumugon sa panawagang ito. Madalas nating nakakalimutang ibigay sa Diyos ang kung ano ang tawag sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, kabaitan, mapagpatawad at maawain. Lagi siyang nandyan kapag kailangan natin siya. Ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin ay ang kamatayan ng kanyang anak sa krus para sa ating mga kasalanan. Kailangan nating buksan ang ating mga puso upang pahintulutan ang banal na Espiritu sa pamunuan tayo at huwag hayaang kontrolin ng mga hindi kanais-nais na kaisipan at masasamang gawain ang ating buhay. Ngayon, kailangan nating magdasal ng mabuti na huwag tayong manakit o mananamantala sa isang tao dahil sa kanyang kahinaan. Kaya dapat nating ibigay sa Diyos ang pag-aari ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano ang bagay na pag-aari ng Diyos na dapat ibalik sa Kanya? Kailangan nating matuto ng higit pa tungkol sa kung paano magmalasakit, magpatawad at maiwasan ang mga nakakapinsalang insidente. Sa kalagayan ng mundo ngayon, kailangan nating manalangin para sa kapayapaan. Kailangan nating manalangin para sa tunay na pamumuno. Si Pope Francis, tulad ng lahat ng iba pang mga Santo Papa, at si San Juan Pablo II ay pinangunahan ang simbahan tungo sa awa at pagmamahal ng Diyos at hinikayat ang mga bansa at ang mundo upang maunawaan ang kahulugan ng tunay na kapayapaan at pag-ibig. Kaya manalangin tayo sa banal na Espiritu na turuan tayong tahakin ang tamang landas sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa lahat ng bansa
at ang pagsunod at pamumuhay ng kanyang mga utos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Umawit kayo sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, sa lahat ng mga tao ang kanyang mga kamangha-manghang gawa. Tayo, mga Katoliko, ay dapat maging tanda ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating lipunang nagkakawatak-watak. Dapat tayo sa lahat ng oras maging instrumento ng pag-ibig, katotohanan at biyaya ng Diyos. Nagniningning na parang mga ilaw sa mundo habang pinanghahawakan ang salita ng buhay. Amen.